Kumusta mga ka-59 and have a blessed day po sa ating lahat at magandang araw po sa ating lahat. Naway po maging maayos po yung ating mga duty, yung mga pa-ating duty pa lang, especially po yung mga outgoing. Ingat po tayo palagi pa natandaan, lagi tayo mag-turn over ng tama. Bago tayo mag-sign, i-check po natin sapagkat ang bawat perma natin, napakahalaga po niyan. Pwede tayo makompromise dyan. So may mga vlog din po tayo dyan, previews about sa signature po natin. So dapat busisiin, hindi ito dahilan na wala tayong tiwala kahit tayo nag-check. Ito po yung tinatawag nating SOP when it comes to turnover or yung tinatawag nating standard operating procedure. Okay, so ang pag-aaralan po natin ngayon at bibigyan natin ng paglilinaw o pagpapaliwanag na makatulong tayo sa mga kapwa natin security personnel, paano mo ba i-handle yung i-implement ng mga rules and policy sa nagginudutihan mo. Kasi isa pong napakamalaking bahagi ng isang security guard yung pag-i-implement ng mga rules and policy. Hindi ba sa implement lang, kailangan po tinitimbang yan. Diba? Ganun din nga po, diba, sa mga hukuman na nag-i-implement ng batas, nagpapatupad, tinitimbang po. Hindi po pwedeng kung batas na yan, i-impose ang natin na wala tayong pagtitimbang. Ibig sabihin, magiging akma ba yung policy na ipapatupad natin doon sa sitwasyon. Minsan kasi may mga bagay na hindi natin pwedeng i-disregard. Sabi nga, in every rules, there is an exemption. So, ibig sabihin, kung policy yan, wala na tayong pagtitimbang o yung tinatawag na dapat may option. Paano po? Lalo po sa mga house rules or policy ng company kung saan tayo naka-assign. Okay, so ang gagawin lang naman po natin dyan is ganito. Pag nag-implement tayo lalo sa mga security, dapat alam natin yung concept ng rules. Ibig sabihin, kaya natin ipaliwanag kung sakaling may magtanong. Kasi rules yan, policy yan ng company. Ngayon, syempre, ang mga tenant, ang client, magtatanong yan. Bakit ba? Ano bang dahilan? Minsan, alam nila yan pero china-challenge tayo yan sa mga security, especially sa mga entrance, sa mga delivery, yan. Madami kayong dinadaanan talaga ng most, mga ganyan. Bakit kailangan ganito? Bakit yan? Kaya kailangan ang guard marunong niyang ipaliwanag ang rules na iniatang sa kanya. So, dapat tayo mga officer po, yung mga rules and policy ng company, dapat pinapaliwanag natin sa ating mga subordinate ano yung dahilan. Kasi halimbawa, doon na lang sa mga gate pass supposed to be. Ang gate pass, syempre, kailangan pagpasok, mayroong delivery, paglabas, mayroong din pull out, mga ganyan. Ngayon, ang mga client natin or mga tenant natin, most probably to sa mga commercial building. Syempre, maraming mga tenant tayo dyan, labas-pasok mga gamit, ganyan. Bakit kailangan, ito pa yung laging tanong, di po ba? Bakit kailangan nyo pa kaming hanapan ng mga gate pass? Amin naman to, sarili namin to. Bakit kailangan pa namin ihingi ng gate pass sa inyo? Diba? Yun yung tanong na kuminsan. Tama naman diba? Akin to property ko to pinasok ko to, akin to, di ko naman to na, ba't kailangan ko pang gate pass? Ang sarili ko to. Okay, tama naman sa kabilang banda. Pero, ang reason kung bakit natin binibigyan niya ng pull out or delivery, o sa pull out muna tayo para at least nga ilalabas kanya yon. Okay, given. Ngayon, ang magiging question, halimbawa na lang, yung empleyado niya ang magdadala sa kanya yon. Okay, ipinasok niya. Ngayon, ilalabas. Hindi naman ibig sabihin na wala tayong tiwala na baka ninakaw, which is probably pwede. Na baka nga naman steal or what. So, ang titingnan natin kasi doon yung seguridad din nung magdadala. Ang palagi natin dito, it's not the equipment. The person who brought the items outside of the premise. So, ibig sabihin, itong tao na siya yung magdadala, kailangan ingatan natin kasi baka mapagbintangan. Halimbawa, diba, hindi natin alam, meron pala yung mga problema rin sa katrabaho niya. Diba, ginawa ng kwento, sabi, ganito, ganyan, walang proper documentation. So, mako-compromise yan, especially yung admin natin. Kasi sila yung mag-signify na ilalabas yan ng kanila. Kaya ang gate pass hindi lang pag building, kasi may building admin, di po ba? Hindi lang ng dahilan doon sa tenant, sila lang bala. Hindi. Kailangan po, ikino-coordinate sa building admin po yan. Siya yung final signatory na para ilabas talaga yan. Kasi bakit? Kaya naandyan yung admin din natin para protektahan din yung mga tenant. So,
So, syempre, pag nagka-problema yung mga tenant, ganito, ganyan kasi yung rules ng building, hindi tama. So, kaya may policy. Ang mga policy na rules of the company, hindi ito pabigat. Ito yung nagiging daan para magkaroon ng safety and security sa isang building. Kaya hindi po pwedeng walang rules. Diba? Parang government natin, pag walang mga rules, walang batas, ang gulo-gulo ng ating bansa. Diba? So, ganun din ang isang building. Parang isang barangay din yan, may policy din. So, bawat isang komunidad or isang lugar na talagang naandyan yung transaction, may rules yan. Para naiingatan yung bawat movement. So, pag nilabas, ipapaliwanag natin, po ma'am, naintindihan po namin, sir, nasa inyo po talaga. Kaya lang po, ang magiging ano po kasi dyan, ma'am, sir, para po yung movement po ng inyong mga equipment, nalalaman po na nailabas ninyo. Kasi marami pong dati nangyari na po sa mga post namin. Gagawa natin ng which is true na naghahanap sila na andyan daw, baglang nawala, saan napunta. So, kung meron tayong mga gate pass, malalaman niya. Diba? So, ipapaliwanag natin yun. Naiintindihan po namin, sir, sa inyo po yan, pero po, or pinayagan po kanyo ng inyong company, pero nasaan po yung documents para po may panghahawakan din po tayo, na baka po mama i-declare na nawala, na kinuha ni ganito. So, para safety nyo na din po. Diba? So, isang magandang pagpapaliwanag sa kanila yon. Kasi minsan, naiintindihan nila yan, kaya may mga pasaway talaga na ipipilit ay gumawa ng documents, lalo na pagka mga weekend, walang paper map, kasi nagmamadali kami, ganito, ganyan. Well, anyway, pwede naman, pero lagi dapat binibigyan natin sila ng option. Kasi pag hindi po pwede, hindi pwede ilabas yan. Hanggat walang gate pass, magagalit talaga sa atin, lalong po siya. Papaliwanag, ma'am, ano po ba? Kailangan nyo na po bang ilabas o pwede po ipagpabukas na po para makagawa ng sign. Kasi ganito, ganyan, ganito. Sige, ganito na lang po, sir, ma'am. Connect na lang po kayo sa ating property manager para po ma-inform kami mga security na pinapayagan po sila to be followed na lang po yung impulse. Kasi po, yun po yung kailangan po para may labas po nila. Kasi ganito, ganyan ganyan. Marami pa yan kasi ganito, ganyan, ganyan. So, tayo na mag-extend. Sige po, sir, itatawagan na lang po namin yung ating management para po ma-inform lang po sila kasi sa part po namin gusto po namin kayong tulungan, dangan nga lamang po hindi kami authorized na pumayag po, i-endorse po namin kayo. So, nakikita nila na hindi natin sila pinahihirapan or may ginagawa tayong paraan para ma-handle yung problema nila. Kasi, di ba, tayo ng mga security, inhire tayo is to solve the problem. Kaya nga, susolusyonan natin yung problema na yan. So, laging gano'n. Kaya kailangan ang mga security standard na talagang mahaba yung PC. Diba nasa maximum tolerance. Hindi pwede mainipin, hindi pwede kailangan talagang marunong tayong magpaliwanag. Talagang kailangan marunong tayong mag-voice out kung ano yung mga dapat na nasa tamang pamamaraan ng pagsasalita, yung mga terminology na ginagamit natin. Baka mamaya, tama nga yung ginagamit mo at at the same time, hindi naman akma doon sa yung pagsabi sa kanya. So, magagalit talaga sa atin. Diba? So, kailangan pagka mga ganon, ipapaliwanag natin ng maayos. So, dapat ganon po pagdating sa mga rules. So, kailangan alam talaga natin. Kasi, paano mo maipapaliwanag ang isang rules? Sabi, bawal yan. Ayun lang, alam mo bawal. Pero pag tinanong ka, hindi po bawal kasi yung sabi nila. Diba? Kaya nga yung mga bawal na word, medyo wag natin masyadong gamitin. Inaano yan pagagandahin natin yung term. Ang magandang gamitin, hindi po ina-allowed. Pwede naman po, kaya lang po. So, kasi pag sabi bawal, parang period na Diba? Hindi ka na pwedeng, wala ka na ibang gagawin. So, masakit sa tenga So, totoo naman. Yun din naman yun. Kaya lang, syempre, gagamitin natin ng mga matamang term na medyo maganda sa pandinig. Diba? Hindi po kasi ina-allowed. Pwede naman po, kaya lang po, ganito, ganyan, ganyan. So, kailangan marunong tayo. Kaya kailangan ang mga guard po natin, tinitrain natin paano ipaliwanag ng policy. Especially sa guard mounting. Di ako sa mga guard mounting namin, sinasabi namin, lalo sa mga parking, ano yung policy dyan sa mga parking. Siyempre, sa parking, pag sinabi mong ganito, paglabas yan, lalo babayaran. Hindi mo naman sinabi na meron kayong tinatawag na yung sumobra. Diba? Hindi ako po pwede nangyari. 1 minuto lang yung sumom, nag-exceed lang ng 1 minute yan, consider as 1 hour na dapat ipinapaliwanag po yun bago natin sila titikitan. Kasi once na natikitan natin, lalo pag kayo na pinapunch, hindi na pwede mabago, magsasuffer ang security, magbabayad. So, kailangan talaga
ipinapaliwanag na lalo kung bago. Siyempre, di ba sabi, sir, first time nyo lang po bang pumasok dito sa aming company sa policy of parking? Aware na po ba sila? Pag sinabi, ayo, matagal na, alam ko na yung policy. Sir, salamat po, ito po yung ticket din niya. Ngayon po sabi, bago lang, ay sir, ito po yung rules po namin. Ganito po dapat, ang inyong tapos ganito po, pag nawala po yung ganito, may bayad po na ganito, ganyan po. Okay po ba sa inyo, sir? Pag sinabing, okay, sige, no problem. At least saka natin, naipaliwanag natin. Yun yung kailangan maging aware sila doon sa ipapatupad nating policy. Totoo naman, sabi nga, innocence of the law excuses no one. Pero, dapat yan ipinapaliwanag. Ganun din sa batas natin eh. Tama, innocence of the law excuses no one. Pero, bago yan isina sa batas or inimplement na, ipinapaliwanag muna yan. Diba? Pinababa yan sa mga LGU kung saan-saan. Ganun din po dapat. Pinag-aralan na yan ng mga board of directors, ni-ratified na yan, naging batsa, ibababa yan sa admin. Ngayon, mag-memo sa mga tenant na ito yung policy, ganyan, ganito, ganyan. Ibababa sa security, sa officer, ipapaliwanag ng management. Ikaw na officer ngayon, ang magpapaliwanag ngayon sa mga security natin. Kasi that is your duties. Kaya kailangan ang security officer maalam pagdating sa mga rules para aware siya. Kasi pag may problema, ang haharap, di ba, officer. So, pag hindi kinaya ng guard, natural, officer yan. Pero dapat sa guard pa lang na ipapaliwanag na ng tama. At kinakailangan pa nag-i-implement tayo o nag-i-inform tayo, maging maayos po tayo sa paggamit ng mga term. Lalo sa pagpakikiusap, dapat ang voice natin medyo normal. Kasi iba yung tone of voice, di ba? Inaano din yan. Kasi siyempre sabi nga mga Bisaya talagang kung ang salita niya matitigas talaga yung akala mo galit na pero hindi naman, di ba? So, minsan inaaral kasi hindi natin pwede sabihin kasi Bisaya ako eh, ganito ako eh, okay, naiintindihan pero wala ka naman sa lugar natin yun, di ba? Nasa Manila tayo, so gagamitin natin or aaralin natin paano ba yung konsepto ng pakikipag-usap nitong ating mga tenant natin, di ba? Siyempre, ano yan sila, yung mga sensitive talagang totoo yan, hindi natin mapipili. So, dapat ang mga security adjust talaga. Kung ano yung nakakagisnan nila, dapat sasabayan natin, which is tama. Basta't ang mahalaga, lagi natin tatandaan, pwede naman tayong magbigay as long na hindi mako-compromise ng sobra yung policy natin. Kasi hindi lang po pwede, kung policy hindi na po pwede, pwede naman sige po, to be followed na lang, total, ganito naman po yan. So makikita ng officer yan, kung ito ba talaga, kung sobrang dami yung bulky na talaga na ilalabas lahat, walang gate pass, teka lang, mahirap po yan. So titingnan natin yung sitwasyon. Kung talaga naman yan, isang piraso lang yan, talagang kailangan, urgent talaga, isang monitor lang ng ano yan, kasi kailangan, sige po, ganito na lang po sir. Sino po ba yung signatory nila sa inyong company? Total, isa lang po yan. Pwede pong maggawa ng letter na ina-approve po kayo na ilabas po yan. Diba? Tapos tumibalog na lang po bukas yung kasi isa lang naman, i-authorize naman yung signatory nila sa kanilang company, pwede na po yun. So titingnan nyo, depende po sa sitwasyon sa company ninyo. Pag sinabi naman ng company na talagang kahit sino, basta walang perma, hindi po pwede. So mag-stick po tayo doon. Sa iba naman, basta isa lang yan, manageable naman, so pwede na, i-ano na natin. Kasi baka mama, importante talaga. Medyo masabi, sobrang naman itong mga ito, napakaano naman, di ba? So, para matulungan din natin sila. Kasi makikita naman natin kung alam naman nilang mali, hindi yan papayag kasi mako-compromise sila. So, ganun, tatawag yan sila. Sige sir, si ano na lang po, ganito siya naman yung ganito. Wala po sa inyong aming signatory. Sino po yung next in line to your signatory? Pwede naman yun. Diba, in-authorize, may papel, may copy po tayo mga security. Hindi tayo nagkulang. At least well document. Ibig sabihin, pag nawala po, ay in-authorize po na ito. Ito po yung serial number. Ito po, ganyan, ganito po. O at least, safety po tayo. So, kapag nag-implement tayo na pumayag, pero dapat make it sure yung ating security measure, lalo sa mga security guard, na hindi dapat mako-compromise. Kasi baka mamaya tumulong tayo, napasama pa, na walang kanataringan sinasabi na ang tama, pwedeng mapamali, pero ang mali, kailanman hindi pwedeng maging tama. Paano yun? Diba? Yun nga, tama, tumulong ka. Pero yung pagtulong mo naman, hindi mo tinignan na mako-compromise pala yung house rules ninyo, yung policy. Napamali ka ngayon. Yung tama mo na itulong, pero napamali. Kasi nga, mali yung iyong pag-initiate. So, dapat titingnan natin kung hindi naman tatamaan yung policy kasi ganito lang yan. So, yun ang pinakamaganda. Kaya nga, mas best talaga yung mga security nagtatagal sa detachment sa kanilang area. Kasi nga, kaya nga ang schedule dapat tinitingnan din natin, dapat ibabad natin sila dyan. Hindi yung lipat doon, lipat dito. Kasi yung house rules hindi pa nga perfect nila sa isang post, ililipat mo na agad kinabukasan. So, ang gulo-gulo, ilipat ng lipat. So, hindi niya mape-perfect ang buong
building na yan na ma-implement yan ng tama. Kasi iba-iba naman. Nasa parking, iba yung rules. Sa entrance, iba yung rules. Sa delivery, iba yung rules. Tapos araw-araw, iba-iba mo sila ilalagay dyan. So, magulo yan. Hindi sila makakapag-focus. Kasi sa akin po, ang akin pong technique, which is talagang proving ko na to sa dami kong hinawakan din, binababad ko talaga buwan dyan. Minsan, 3 buwan ka dyan. Minsan, taon na kapag alam ko maganda ka magtrabaho dyan, naayos mo yan, wala akong nagiging problema. Dyan ka. Diba? Pero natututo din yung iba. Hindi may minsan, hindi naman laging present yan. Diba? Minsan, nagtilip yan. Ikot-ikot din. Pero mas maganda, mga 3 months, yan, medyo babad natin dyan. Alam niya lahat, ano, iniilipat mo ulit sa kabila, gano'n, hindi pagtagal. So, pag tinanong mo, alam niya, kahit ano siya sa post, bago yung nandiyan inassign mo, alam niya, itatanong mo sa kanya, itatanong niya, buddy, paano ba dito? Kasi dito ka naman galing, ano ba, ganito lang yan din. So, tayo mga officer, monitor na lang. Ako gano'n, nagmamod ako sa radyo, naririnig ko ang transaction nila, pag alam ko, medyo hindi kinakaya, okay, break, anong kailangan dyan? I-break natin, or tatawag yan sila. So, gano'n, bigyan natin sila ng chance na maibigay nila yung best nila to implement the rules. Kasi yun ang importante. Diba? So yun, parang at least yung mga guard, naging, sila, kampante sila, tsaka meron silang self-confident na kaya niya yung trabaho. So yun po, kaya kailangan po ganun po sa houses. Bigyan natin ng pag-aaral ang houses bago natin ipatupad, or bago natin isalang sila, dapat aware sila sa mga policy at implement po natin ang tama. At higit sa lahat, pag-implement po lalo sa pagtatrabaho, dapat po samahan natin ang talagang pagmamahal ng sagan maginda yung maging bunga ng ating pong pagbibigay o pag-implement dun sa policy na ibinigay sa atin or ibinaba para i-implement ng kung saang company tayo naka-assign. So marami pong salamat. I hope po nakatulong po yung aking vlog na to doon po sa mga security personnel. Tsaga lang po, ganun po talaga. Marami tayong dadaanan, maraming pasaway, pero sa ating nga salamat. At may mga pasaway ng mga customer dahil may trabaho tayo. Kasi pag puro mababait ang tao, wala nang trabaho, wala nang security, diba? So, ganun po talaga. Kasama sa trabaho, tanggapin natin yan. And have a blessed day po sa ating lahat.